Okay, magandang umaga o magandang araw sa lahat. Inabangan ko rin yung pagdating ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Senado. Pero hindi na ako umasa sa mga ibang senador na nando tulad ni Senador Robin Padilla, Senador Bato de la Rosa, at Senador Jingo. Hindi ko na inaasahan yan. Ang tinitingnan ko doon, at sa iba pa, ang tinitingnan ko doon si Senador Risa Hontiveros. Alam ko magkakaroon ng dangal pa rin ang Senado dahil sa kanya. At nagkatotoo nga. Hindi siya mapigilan ni Senator Coco Pimentel yung pagmumura ni dating Pangulong Duterte, si Lolo Diggs. Paikay ka na maglakad, gusto pa tumakbo mayor ng Davao City. Same tactics, same problem. So alam naman natin yan. At yung pagmumura niya, kinall out to ni Senadora Risa Hontiveros dahil nababastos yung house. Mr. Chair, ang sabi niya, Mr. Chair, pakisabihan po yung, parang ganito pagkakasabi, pakisabihan po yung resource person natin na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong tinutukoy doon. At kasi nagmumura kasi bahay natin doon. Tama siya doon kasi nagiging katatawanan, kabastusan ang lugar ng Senado kapag may ganung klase ng tao ng mura, walang pumipigil. Sino may authority kung titignan natin, di ba? So dito makikita natin yung ginawa, nag-stand out si Senadora Risa Hontiveros, yung kayabangan, sorry to say, yun talaga napapansin ko, yung kayabangan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, panggigigil, pagmumura, pananakot, hindi umubra sa isang babae na matapang at may paninindigan na si Senadora Risa Hontiveros. Sayang nga dapat ginawa rin lang resource person si dating Senador Antonio Trillanes. Maganda sana na si Senadora dating Senadora Laila de Lima. So wala tayong maasahan sa mga ganito klaseng ibang senador na katulad nila Senador Bato de la Rosa, Senador Jingo Estrada. Alam naman natin ginawa nila dyan sa Senado para lang walang kalatoy-latoy ang kailang mga tanong. At nagbiro pa itong si Senador Jingo Estrada at kinulat din siya ni Senadora Risa Hontiveros na hindi katatawanan, seryosong, this is a serious matter. Pinag-uusapan nga nila sa Senado yung EJK, extrajudicial killings, yung mga pinatay na lang ng mga suspect na hindi natin alam kung totoo nga bang pusher, drug addict. Siguro may mga totoo doon, pero yung iba doon ang nakakatakot. Yung iba hindi totoo na pagbintangan lang. Tulad yung Kian De Los Santos ba yun? Yung pangalan ng minor de edad na napatay sa batang edad pa. Ang target daw yung tatay. Bakit yung anak yung napatay, di ba? So dito ang responsibility to ng leader ng bansa. Kapag may nakikita niyang ganyan na pang-aabuso ng ibang otoridad o patay na nangyari sa kanyang bansa o nasakupan, dapat ito yung kanyang pinipigilan o sinasawata. Pero parang iniindus pa dati nung nakapwestong dating Pangulong Rodrigo Duterte no, na kill policy. So hindi po maganda yung klaseng ganyan ng leader kapag binabatikos po may kinasuhan po siyang media outlet tulad ng Rappler. Alam naman natin niya, kahit anong paliwanag niyan, meron siyang partisipasyon dyan. Huwag na tayo magbulahan. ABS-CBN, ginamit ang Kongreso para hindi ma-renew yung franchise. Dito, natawa ako sinabi ni dating Pangulo Duterte na yan, si Bato, death squad daw yan. Sabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? So, eto, makikita mo talaga na wala na sa sariling, wala na sa mental state itong dating Pangulong Duterte, tatakbo pang mayor. Natutuling na, paika-ika na lumakad, yung utak, hindi mo na malama kung normal pa ba o ang kanyang policy. Kung sakaling maluklok na naman na mayor ng Davao City, mag-isip-isip yung mga Dabawenyo dyan. Natanggal ba talaga yung droga? Yun ang tanong. Nahuli ba talaga yung mga big time
drug lords, baka namang kalaban lang sa politika yan, pang show off, di ba? So ito, makikita natin talaga yung pagboto ng tao. May mga bagong mga kandidato, mga qualified, iboto po natin kasi hindi po biro ang pwesto ng mga yan. Hindi po biro ang kapangyarihan na hawakan nila. Hindi po biro yung otoridad na panghahawakan nila. Hindi po biro yung policy na kanilang patutupad sa kanilang sakupan. Kung national man yan sa bansa natin, makakapekto po yan. Hindi po solusyon yung pananakot, patay ng patay, may pang-abuso na mangyayari po dyan. Hindi natin alam. So, maganda yung maubos yung mga drug addict, pukulin, i-rehab. Kung manlaban man sa pulis, natural lang na ipagtanggol ng pulis ang kanilang sarili. Pero paano kung hindi naman talaga yun ang naging policy ng dating Pangulong Rodrigo Duterte? Kita naman natin yung naging epekto. May mga napapatay na minor de edad, may mga nadadamay na walang kinalaman sa droga. So, bulaksak ang policy niya sa totoo lang. Sarili kong obserbasyon. So, maganda iboto natin mga bago, may panindigan, hindi maka-China, yung pro-Philippine policy at sa totoong kalyado ng Pilipinas ang Amerika, hindi ang China. Dumami pogo rito, dumami drug lords, dumami ang droga, dumami ang mga spy ng China. So, ayun makikita natin sa balitang-balita, may nahuli pa nga mga spy sa ibang bansa na Chinese. So, dito sa Pilipinas, ginagawa ito yung safe haven nila. Ito yung nangyari, man natin o hindi, sa panahon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, hindi natin kailangan ng leader na nang-aaway ng iba-ibang leader ng ibang bansa. Mga ibang Pilipinas talaga na. Pero pagdating sa China, tiglaw. Ayun na napansin ko sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, magandang ginawa ni, satisfied ako sa ginawa ni Senadora Risa Hontiveros. Maganda ang kanyang ginawa, nag-stand out, nagkaroon ng moralidad at naging kagalang-galang para ng Senado. Isipin natin kung walang Senadora Risa Hontiveros doon sa Senate hearing na yon kahapon. Mga hearing araw na nangyari yon. Ano magiging mukha ng Senado? Pinagtakpan lang ba yung dating presidente? Nagkaroon ng katatawanan lang ba? O kababuyan? So hanggang dito lang po yung vlog. Mag-isip po tayo, magbobotohan po ulit. Nasa kamay natin mga Pilipino, mga botante, rehistradong botante, ang future o kinabukasan ng ating bayan. Kailangan natin magpalit ng mga leader na sa tingin natin ipatutupad yung talagang magandang polisiya at interes ng nakakarami ang bansang Pilipinas, para sa Pilipinas, para sa Pilipino. Ganito lang po yung vlog. Maraming salamat po ulit. Vote wisely.